itong bata. Papagamot ko muna. Papagamot, walang sakit yan. Ay, ayaw nga lumalabas. Ayaw, lumalabas tayo ko. Ba't ayaw mo? Hindi mo naman pinakasikaso. Sa labas mo, pinipilay. Sino nagpipilay? Pipilay tayong kain, o. Ayun dyan. Sino dyan? Miski ko pa nilintik ko. Sino dyan? Halika, sama ka sa akin, aga. Tara, anak. Kahit nandyan lang animal, natutulog lang ulit, babatuhin pa. Sino magbabato? Hindi na! Ipapagamot nga eh. Hindi mo papagumot. Eh, hindi mo naman naasikaso eh. Hindi mo nga pinapalabas, kinukulong mo lang dito. Bakit ako lang, bakit hindi naman magkakasakit yan? Hindi magkakasakit, di lumalabas dito. O, tayo ko! Ayaw mo? Paano gagaling to? Paano gawin ko? Paano walang masakit? Ipapagamot ko. Papagamot ko, walang sakit. Mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito po yung inilalapit sa atin ni tatay. Ang pangalan ulit tayo? Alan po. Tatay Alan, na yung kanyang anak is ikinukulong ng dati niyang asawa, no? Na hindi pinapalabas yung anak nila na 19 years old. Gusto mo talagang makuha yung anak mo. Ako talaga makuha yung bata. Ano ba gusto mo ngayon pag nakuha tayo? Anong plano mo po? Morning po. Morning po, Lola. Hi po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Ayan. Buti nakarating po kayo dito sa amin. Oo nga po. Pangalan ni nanay, ay tatay. Alan Policarpio po. Alan Policarpio. Ilan taon po kayo, Maxer? 41 po. 41. Okay. Si nanay naman? Ito, Ah, 82, 82, hindi halata. 1953, Okay. Ano niyo po siya? Apo. anak niya. Anak niyo po. Okay. Good. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. Isang mapagpalang morning po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Ayan, mga kababayan, napakaaga. At ito, may mga pumunta dito sa shelter, nag-aas ng help about sa kanilang family. Bagamat na-vlog na namin yung problema na inilalapit sa amin, mga kababayan. Ngunit hindi ko itinuloy nung una at hindi ko na rin pina-upload sa Facebook page ko dahil nga po nagkaroon ng problema nung unang visit namin sa kanila. Pero sa ngayon, mga kababayan, ibang kwento na naman ang mangyayari. Ibang kwento yung paghingi nila ng help sa Team Daddy Frankie dahil anak po nila yung pupuntahan, which is may masasabi kong may karapatan si tatay kasi siya yung father de familia. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, yung napuntahan ng Team Daddy Frankie na isang pamilya, na isang lola, sige pa, okay lang po, isang lola, and then nanay, and then apo. Yung sorry po sa word, na lahat sila may pinagdadaan ng depression, which is yung apo nung lola doon is anak nyo. Yes, asawa ninyo yung nanay niya. Okay. So, sa ngayon, mga kababayan, pumupunta sila rito para mag-ask ng help. So, sir, magandang umaga po muli. So, matanong ko lang, sir, ano po talaga yung plano nyo at bakit kayo after ng ilang araw napunta kayo rito? Gusto ko po sanang tulungan niyo po ako na makuha ko po yung anak ko sa custody ng nanay niya. Kasi nga po, meron na po siyang sakit sa pag-iisip na hindi po natin alam kung paano pag-aalaga nangyayari doon sa anak ko. Kasi nga po, miski ako, hindi po ako basta-basta makapunta doon. Gawa nga po ng sobrang overprotective siya, na minsan napasyal na rin po ako doon, na pagka kinakausap ko po yung anak ko is ayaw po niyang humarap sa akin, lagi po siya nakakumot. Kaya yun na rin po yung aware ko na para ako na lang po ang mag-alaga. Dahil nga po merong depression na po sa pag-iisip yung nanay niya. Medyo ano tong papasukin natin, tay, medyo masalimot, medyo magulo, medyo mahabang usapin po ito. Si Lola naman, Lola, 84. Ba't sumama pa kayo? Gusto ko rin makita kayo. Gusto nyo lang makita. Salamat naman, pero malakas pa. Lakas pa rin. Thanks to God, no? So yung apo nyo na nandoon, nakasama nyo na po ba yon? Mali pa. Nung maliit pa. Pero nung maliit pa, okay naman siya, normal naman. Naman siya. Kasi nagpunta kami doon,
Hindi namin makausap kasi yun nga talaga pinoprotektahan ng nanay. Which is yung nanay na nagpo-protect is may depression din. So, hindi maganda. Hindi ba kayo lumapit tayo saan kayo nakatira po? So ngayon po, Anong barangay? Barangay Balayong po. Diyan na po ako nag-i-stay ngayon. Barangay? Balayong. Balayong. So, isang bayan. Mm-mm. Okay. Dati po kasi, nakatira po kami sa Bulacan. Opo. Ngayon po, lumipat na ulit kami dito sa Pangasinan. Dati po nung kasagsagan ng pandemic, na para pong duman po sa butas ng karayom, gawa nga po ng mga checkpoint, napakahigpit po. Nag-sacrifice po ako lahat ng mga papeles na kailanganin para lang makatawid po ako ng Pangasinan kasi nga po pandemic. Diniting pa po ako ng ilang oras. Hanggang sa nagmamakaawa po ako, nasabi ko po sa kanila, emergency lang po, nang dahil po sa anak ko. Gusto kong mapasyalan at kung anong kalagayan niya. Naawa din naman po sila siguro sa akin, sir. Pinatawid naman din po ako. At time na yon, pinuntahan ko rin yung anak ko. Yun nga po, ayaw niya makakita ng ibang tao. Lagi lang po di siya nakakumot. Kaya awang-awa rin po ako sa anak ko. Tapos pumunta po ako sa DSWD. Naintindihan ko rin naman po, gawa nga po ng pandemic na hindi po So, yung mga ginawa mong action, di ka ba lumapit sa barangay nyo para i-assist ka nila para kunin yung anak mo para mapagamot, ganon? wala rin po silang kakayahan, sir, na gawa nga po nung sa nanay po kasi ang inaalala namin, nagtitrigger po siya na ipaglalaban po rin niya kasi ng patayan yung bata na hindi mawali sa kanya. So, tinry mo nang pumunta doon. Anong naging reaksyon ng nanay? Yun nga po, ayaw niya po talagang halos ipakita, lagi niyang kinukumutan. Oo. Kahit nakakausapin ko yung bata, parang lagi niyang kinukubera na Opo. ayaw niya pahawakan. So, sa tingin mo ba, pag pumunta ako doon, pumunta tayo, haharap ba siya sa atin? Kaya nga po humihingi ako ng tulong sa inyo. Di ba mas may power po yung mga kinaukulan na silang lalapitan ninyo or puntahan? Pwede, Police! pwede naman po, kaso lang kayo po ang unang-unang naisip ko. Ay, ganon. Opo. Although, para sa akin tayo, may karapatan po kayo. Kasi yung nagpo-protect doon sa anak ninyo is may problema din. Opo. So, ang nangyayari, nandoon na lang sila nakakulong. Paano sila nabubuhay doon tayo? Lola, nanay, tapos yung apo, yung anak na gusto nyong kunin. Hindi ko nga rin po alam, sir. Kasi pag pumupunta ako doon, laging gano'n na lang din po yung setup. Minsan nakakarinig na rin po ako sa mga kapitbahay nila na hindi po yung iniiwasan ko na masakit din para sa akin na ay yung tatay, pabaya yung tatay na yan. Parang iniiwasan ko na rin po na magkagulo-gulo kami. Hindi na, tayo, mga ganun, wag mo nang pansinin, wag patulan. Patunayan mo na lang po na bilang tatay, dapat ikaw gagawa ng paraan para mapagamot yung anak mo. Ilang taon na po ba yon? Sa ngayon po siguro nasa 19 siya. Kasi nung nasa kanya pa yung bata, hindi pa po ganun yun. Tapos nung nagsasama pa po kami yung nanay nun, pinagamot ko rin po yun. Hanggang sa nagkanda baon-baon na po sa utang para lang may paggamot siya. Tapos itong mga anak ko po na to, aliliit pa kasi may 3 months years old pa ako nung time na yon. Tapos, nung late lang din po na sinasahod ko noon, napupunta lang po sa paggamot niya, dinala po namin siya sa psychiatrist. Ang isang tabletas po is nagkakalaga po ng 50 pesos plus. Hanggang sa nakautang-utang ako sa amo ko. Tapos tuwing sahod, kinakaltas agad, halos wala na akong may uwi. Gatas na nga lang ng anak ko po na Bear Brand, halos hindi ko pa po mabilhan. Kasi nga po, binabawas po agad. Hinahaluan ko na lang po ng giniling na bigas para lang dumami yung gatas na may gatas ko sa mga anak ko. Tapos po, nung mga bandang ano na rin po katagal, parang gusto ko na rin sumuko, napapayak na rin po ako dahil nakikita ko yung mga anak ko, malnourished na sila kasi hindi ko na nga sila naasikaso. Hanggang sa kinausap ko na lang din po yung biyanan ko na sabi ko, ma, yung mga anak ko napapabayaan ko na, inuuna ko siya, hindi ko na po kaya, susuli ko na po sa inyo. Pinalam ko rin po sa kanila ng maayos para naman po hindi nila sabihin na basta-basta ko na lang iniwan. Hanggang sa nag-focus na rin po ako sa mga bata. Kasi naawa na rin po ako sa mga anak ko dahil ang papayat po nila, lalo na po yung 3 months years old ko nun. Okay. Tay, liliwanagin ko lang, no? Yung asawa niyo po yung nandoon. Opo, yung nanay po nila. Ay, ito pong pangalawa, meron na po ako. Hindi.
set aside muna natin yung asawa mo ngayon. Hindi ko pa naman nakita yun, tay. Tinatanong ko po, di ba, yung anak na gusto mong kunin, Opo. ilang taon po kayo nagsama nung nanay niya? Tagal-tagal din po, halos 7 years. Mga 7 years. So, ilan ang anak niyo doon? 3 lang po. 3, kapatid to. Opo, pangalawa po siya. Pangalawa. Mas panganay yun nandoon, Opo. yung gusto niyong kunin. Opo, yun po, pangalan. Ate, anong pangalan mo po? Ha? Feeling. Sorry? Gigil po. Jilin. Okay. So, nakakausap mo yung nanay mo doon? Kailan kayo last nag-usap ng nanay mo? Hindi ko po matagal. Ha? Ay, magpag-usap eh. Nanay. Hindi ko po matanda. Hindi mo matandaan. Hindi ka lumaki doon sa kanila? Ever since? Sa pagkakaalam mo, ilang taon ka umalis sa nanay mo? Hindi ko lang po. Maliliit pa po kasi sila mo, sir. So, hindi kayo nagkaroon ng bonding nung kapatid mong nandoon? Hindi. Gusto mo talagang makuha yung anak mo. Po talaga makuha yung bata. Ano ba gusto mo ngayon pag nakuha tayo? Anong plano mo po? May pa-check up po sana. Ipapa-check up nyo. Okay. Ano po ba trabaho nyo ngayon, tay? Sa ngayon po, wala po akong trabaho ngayon. Paano mo siya mapapa-check up? Paano mo siya maasikaso kung wala ka pa? May kunting sari-sari store po kami. Okay, may hanap buhay naman. Okay. Tapos may extra income din na nabigyan tuwing hapon. Ayun naman pala. Goods. Okay. Si nanay naman, nay, anong naman ang masasabi mo doon sa apo mo na ikinulong nila doon? Sana makukuha natin eh. Sana makuha. Kasama ka rin po ba pag kukuha? Siyempre, Sasama ngayon. Okay. pag pumupunta kami, ang dami sumasamang kamag-anak. Kanino ka mag-anak? Siya, kamag-anak nila. Oo. Tsaka yun yung lula. Oo. Wala dito. Hindi namin kilala yan. Masabi. So, ibig sabihin, para itinatago talaga. Tago talaga. Nung nakausap namin yung lola, nay, balain nyo yun. Anong tawag doon? Balain nyo yun, no? Parang may depression din po siya. Nagkamana-mana na. No? So, bilang tatay, may karapatan po kayo. Sige po, gagawan namin ng, sasamahan namin kayo, tutulungan namin kayo para magawa ng paraan. Sige po. Kailan nyo po gusto napuntahan? Kung kailan pong pwede, kung pwede po sana ngayon, Ngayon na try po. natin. Sige po, walang problema. Sige po. Okay. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito po yung inilalapit sa atin ni tatay. Ang pangalan ulit ay? Alan po. Tatay Alan, na yung kanyang anak is ikinukulong ng dati niyang asawa, no? Na hindi pinapalabas yung anak nila na 19 years old. Anong pangalan ng anak niyo? Angela. Angela. Ayun. Si Angela, dalaga pa. Talaga, ito Ay. ano kasunod mo? Po? Ito ang kasunod niya. Bigyan nyo rin kami ng advice, mga kababayan. Baka may mas maganda pang paraan na hindi magkakaroon ng problema. Kasi yung dati niyang kinakasama po is may depression na po. Kumbaga, wala na sa tamang pag-iisip. Pero pinoprotektahan pa rin niya yung kanyang anak nila tatay na si Angela na 19 years old. Hindi nila pinapalabas. Ayon kay Lola, nag-attempt na rin sila nakaraan. Ang sabi ng Lola nung bata is wala at hindi nila kilala yon. Pero alam nyo na nandoon yung apo. Sige. Sa bagay, tay, sa umpisa siguro magagalit yung mga yon. Pero pag makita nila na maganda yung intention nyo po, is maintindihan nila later on. Dahil sabi mo, gusto mo ipa-check up, ipagamot. Na? Sige. So, mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo po kami, sasamahan natin sila para puntahan yung kanilang anak. Maraming salamat po and God bless.
itong bata. Papagamot ko muna. Papagamot, walang sakit yan. Eh, ayaw nga lumalabas. Ayaw, lumalabas tayo ko. Ba't ayaw mo? Hindi mo naman pinakasikaso. Labas mo, pinipilay. Sino nagpipilay? Pipilay tayong kain, no? Ayun dyan. Sino dyan? Miski ko pa nilintik ka, sino dyan? Halika, sama ka sa akin, naga. Tara, nak. Kahit nandyan lang animal, natutulog lang, babatuhin pa. Sino magbabato? Hindi na! Ipapagamot nga eh. Hindi mo papagumot. Eh, hindi mo naman nakasikaso eh. Hindi mo nga pinapalabas, kinukulong mo lang dito. Bakit ako lang, bakit hindi naman magkakasakit yan? Hindi magkakasakit, di lumalabas dito. O, tayo ko! Ayaw mo? Paano gagaling to? Parang gawin to, parang walang sakit. Ipapagamot ko. Papagamot ko, walang sakit.